So sir, kasi nga nabasa ko po sa balita na kasi ang ating pong Comprehensive Dangerous Drugs Act ano po nagkaroon na po ito ng revision pero may listahan nga diyan talaga 'di ba ng mga ipinagbabawal no yung mga ano man pong tawag niyo diyan yan ba elements o ano man pong uri na chemical o ano man may listahan yan eh. So ito pong binabanggit niyo na synthetic cannabinoid, opo, hindi pa ito kasama sa listahan po ng ipinagbabawal sa Pilipinas? Tama po, Manong Ted. Yung Spectra na yan mismo, wala pa ho. Pero once na makuha natin yung final report, we are going to submit na to the Dangerous Drugs Board. Magko-convene po sila and they will be coming up with the proper regulation po. Oo, para ipagbawal na po, ano, para klaro na, pag nahulian ka, maaari nang sabihin na lumalabag ka na sa sa batas no sa particular ho ba ito maaari may poder na ba ngayon ang DDB para po sa ganitong regulasyon at masasabi na lumalabag ka na sa Comprehensive Dangerous Drugs Act? Yan lang po, hinihintay na lang po nila yung final report po natin. May isang test na lang po kaming fina-finalize na makuha. Once na meron na po yun, we are going to submit our report to the Dangerous Drugs Board and nabanggit naman ho ni Secretary Valenzuela na he is also going to coordinate with other agencies for this. Opo. Sige po. Sir, so far, ano ang inyong monitoring dito? Saan talamak ito sa Pilipinas? At yung online seller niyan is Pilipino ho ba ito? If you're at liberty to tell us, ito ba'y, paano ba ito pinapadala? Paano po? Ano po, Manong Ted, kasi kung bibili naman ho tayo online, hindi rin natin nakikita yung nationality naman mismo nung seller. Kaya hindi rin ho natin alam kung saan mismo niya sinosource out. So, yan ho. Inaabangan na lang po natin. We are still monitoring naman ho yung mga online application forms or platforms. Lumalabas, may mga nagbebenta online.